Kwento ng isang mayamang binata na nakatagpo ng probinsyanang babae na liligawan. Ngunit di niya lubos akalain na sa kanya pala siya makakaranas ng hirap. Ngunit nang malaman nila ang tunay niyang pagkatao sa huli, nahiya ang dalaga sa kanyang nagawa. Mga ka-explorers, isang kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Lumaking hindi na subaybayan ng mag-asawang si Marco at Lendy itong anak nilang si Harry. Sobrang busy kasi sa araw-araw ang dalawa sa pag-aasikaso at pagpapalago ng negosyo nila. At inasa lang nila sa mga yaya ang pagpapalaki dito kay Harry. Kaya hindi nila nagabayan ng maayos ang paglaki ng anak nila. Kahit na binigay pa nila sa kanya ang mga material na pangangailangan nito, ay iba pa rin ang naging impluwensya nito sa kanya. At isa pa ay, meron rin kasing sama ng loob itong si Harry sa mga magulang niya. Dahil sa hindi man lang siya nila mabigyan ng time kahit na sa kaarawan pa mismo nito. Kaya yun din ang nagtulak sa kanyang maging spoiled na binata. Naging matigas ang ulo nito at naging pasaway sa kanyang mga magulang. Isang gabi, nagkaroon ng time itong si Marco at Lendy na makapag-usap ng masinsinan. "Pangga, ano kayang magandang gawin natin sa anak nating to para magbago?" Sambit nitong si Lendy. "Yun din nga ang gusto kong itanong sana sa'yo, Pangga. Ano kaya kung ipagbakasyon natin siya doon kila nanay sa probinsya para malayo siya sa mga kaibigan niyang mga masasamang ehemplo ang dala?" Tugon naman ni Marco. "Parang maganda yung naisip mo, Pangga. Sige, payag ako dyan." Dagdag pa ni Lendy. 2 araw matapos ang pag-uusap nila ay agad nilang sinabihan itong si Harry sa kanilang planong bakasyon. Masaya naman itong si Harry nang sabihin na sa kanya ng mama niya ang plano nilang iyon, dahil sa wakas ay makakasama rin niya kahit papaano ang mga magulang niya. Sa araw ring iyon ay hinanda nila ang mga bagay na kakailanganin at dadalhin nila. Tsaka umalis na ang mga ito papuntang probinsya. 5 oras ang lumipas bago sila nakarating sa bahay ng nanay ni Marco. At nagalak at nasorpresa ang nanay nito sa biglaan nilang pagsipot doon. "Napabisita kayo, iho. At biglaan naman yata ang pagpunta nyo dito. Teka lang, ito na ba yung apo kong si Harry?" Sambit ng nanay nila. "Biglaan din po kasi, Nay, kaya di na ako nakapag-inform sa inyo." "Oo, Nay, yan na siya ngayon. Mas malaki pa yan sa inyo." Tugon naman ni Marco na may halong ngiti. 1 linggo ding nagbanding ang pamilya nitong si Harry sa lugar na iyon. At masaya ito siya dahil sa wakas ay natupad na ang isa sa mga pangarap nito na mabigyan siya ng time ng mga magulang niya. Dahil sa nasayahan at nagandahan si Harry sa lugar ng lola niya ay nagdesisyon siyang magpaiwan muna pansamantala doon. Nang marinig ng mama niya ang sinabi nitong si Harry, ay nasayahan ito dahil sa umaayon sa plano nila ang mga pangyayari. At nangyari ngang iniwan na muna nila si Harry sa probinsya at bumalik na ang dalawa sa bayan para asikasuhin naman ang negosyo nila. Sa unang gabi ni Harry sa bahay ng lola niya ay kinausap siya ng lola nito. "Apo, manang-mana ka talaga sa papa mo. Matanong ko lang, meron ka na bang babaeng napupusuan?" Tugon ng lola nito. Napangiti itong si Harry sa sinabi sa kanya ng lola niya. Sabay sabing, "Wala pa nga hulay. Baka meron ka hong mareto sa akin dyan." "Nako, apo, hindi ako bilib sa mga reto-reto na yan. Tatrabahuhin at paghihirapan mo dapat yan para maganda ang kalalabasan. Gaya namin ng lolo mo." Dagdag pang tugon ng lola nito. Sa gabing yon ay mahaba ang naging usapan ng maglola at naging maganda ang pag-uusap nilang dalawa. 1 linggo ang lumipas. Habang naglalakad at nag-iikot-ikot itong si Harry sa loob ng tindahan, ay may nasilayan siyang isang babaeng nagpaantig at nagpatibok ng kanyang puso. At simula sa araw na iyon, ay tumatak na sa kanyang isipan ang mukha ng babaeng iyon.
at nasabi niya sa kanyang sariling kikilalanin niya at liligawan ito. Sa gabing yon ay nag-isip ng magandang plano itong si Harry at isang naisipan niya ay mamasok ang tendero doon mismo sa kung saan nagtatrabaho ang napupusuan nito. Ginawa niyang makipagpalit ng mga lumang damit na susuotin sa kababata niyang si Jonas para magmukha siyang mahirap pag mag-a-apply na siya ng trabaho doon. Agad naman siyang natanggap sa trabaho dahil sa na-timing na naghahanap sila ng isang tindero. At sa isang linggo niyang pamamasukan doon ay pinakiramdaman muna niya itong si Luisa at unti-unti siyang nakikipag-usap sa dalaga. Ngunit sa unang subok niyang kausapin ito ay nagulat siya nang inisnab lang siya nito. Bagyang nainis itong si Harry sa mga sandaling iyon dahil sa buong buhay niya ay siya ang hinahabol ng mga kababaihan. Ngunit kahit na di siya pinansin ng dalaga, ay tumahimik lang itong si Harry at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hanggang isang araw, ginawang subaybayan nitong si Harry ang dalaga para malaman niya kung saan ito umuwi. Ngunit nagkataon pang sa oras na iyon, ay bigla na lang niyang nakitang may humarang na mga kalalakihan dito kay Luisa. Sa puntong yon, kahit naramdam niya ang kaba at takot, ay dali-daling nilapitan ni Harry ang mga kalalakihang iyon at tinulungan niya itong dalaga. Ngunit ang kapalit ng pagtulong niya ay nabugbog siya ng mga kalalakihang iyon. Laking pasasalamat ni Luisa sa pagkaligtas sa kanya nitong si Harry at simula sa araw na iyon ay napalapit ang dalawa sa isa't isa. Naging matalik na magkaibigan ang mga ito at mas napalapit pa itong si Harry sa dalaga. Ngunit imbis na aminin niya ang tunay niyang pagkatao, ay mas pinili niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap nito. 6 na buwan ang lumipas, habang kumakain silang dalawa sa labas, ay di niya inaasahang nagkatagpo ang landas nila ng mga dati niyang barkada. Harry, nandito ka rin pala? Hindi mo man lang kami nabisuhan para makisabay rin kami sa'yo. At ano yung suot-suot mo? Ang baduy-baduy naman yan. Huwag mong sabihing nagpapanggap kang mahirap para mapaibig yung kasama mong babae. Saad ng kaibigan nito. Sa sinabi ng kaibigan niya ay natahimik na lang itong si Harry at napakamot ng ulo niya at nababahalang baka magalit sa kanya itong si Luisa. Matapos ang usapan nila ng kaibigan niya ay agad naman niyang binalikan itong si Luisa. Ngunit sa puntong yon ay iba na ang mood ng kaibigan nito. Narinig mo ba ang pinag-uusapan namin, Luisa? Kinakabahang wika ni Harry. Oo, Harry. Dinig na dinig ko ang lahat. Naisa lang palang pagpapanggap ang lahat ng to para lokohin mo ako? Galit na saad naman ni Luisa. Matapos na sabihin iyon ng dalagay, dali-dali na itong linisan ang kainan na iyon. Hinabol pa ito ni Harry at binanggit ang mga katagang, Luisa, please, let me explain. Ngunit hindi na nakinig sa kanya ang dalaga at umalis na ito. Isang linggo ang lumipas na hindi na nakikita ni Harry itong si Luisa at hindi na rin ito pumapasok na sa kanyang trabaho. Sa puntong yon ay nalungkot itong si Harry at iyak ng iyak at nagsisi sa kanyang ginawang pagpapanggap. At napansin iyon ng lola nito. Apo ko, si Luisa ba ang dahilan ng pagiging balisa mo? Matapos na sabihin iyon ng lola niya ay hindi na nakasagot pa itong si Harry at napayakap na lang siya sa lola niya at humagulgol ng iyak. Nagkataon naman na kaibigan pala ng lola niya ang mga magulang nitong si Luisa. Kaya kinaumagahan ay palihim niyang pinuntahan ang bahay nila para kausapin ng masinsinan ang dalaga. Sakto namang naabutan niya itong si Luisa sa bahay nila na malungkot rin dahil sa akala niya ay pinaglaruan lang siya nitong si Harry. Luisa, iha, pumarito ako para kausapin ka at hindi para kampihan ng apo ko. Iha, kaya lang naman yung nagawa ng apo ko ay gusto niyang ibigin mo siya na isa lang siyang simpleng tao. Ayaw kasi niyang iibigin lang siya dahil sa may pera siya. Alam mo, iha, ang laki ng pinagbago ng batang yon simula nang nakilala ka niya. Sana ay mapatawad mo man lang siya
bago siya bumalik ng lugar nila. Matapos na sabihin iyon ng lola ni Harry, ay hindi na nakapagsalita pa itong si Louisa at nagyakapan na lang ang dalawa habang nag-iiyakan. 2 araw ang lumipas, araw na uuwi na itong si Harry sa bayan nila. At sa puntong papaalis na siya'y inalala niya ang mga masasayang sandali na nangyari sa buhay niya habang doon siya naninirahan. At nang papasok na sana siya sa sasakyan, ay natigilan siya nang may bigla na lang nagsalita sa kanyang likuran. "Di ka man lang ba magpapaalam sa akin? Iiwan mo na naman ba ako ulit? Di mo man lang pinaglaban ang nararamdaman mo?" Sa puntong narinig niya ang boses na iyon, ay dali-dali ito siyang napalingon at nasayahan sa kanyang nakita. Nang makita niya ang babaeng kaisa-isang minamahal niya ng totoo. At sa punto ring iyon, ay nagkaayos ang dalawa at hindi na tinuloy ni Harry ang plano niyang pag-uwi. At simula rin sa araw na iyon ay naging magkasintahan ang dalawa. Mga ka-explorers, maging tapat po tayo sa tao na pinili nating mahalin. At huwag po tayong gumawa ng isang bagay na makakasira sa tiwalang pinagkatiwala niya sa atin.